Aarestuhin namin sila. Yan ang babala ni Senator Risa Hontiveros. Otherwise, mapipilitan pa ba kaming isabina sila, show cause order pa para paarestuhin? Tatanungin na ng tatanungin. Tapos sasabihin, nagsisinungaling ka. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. At ito, importante po itong vlog natin ngayon. Kasi po, itong panibagong balita, itong si Hontiveros, plano niyang aarestuhin ang mga 18 ex-Marines o itong mga Brave 18 kung hindi raw sisipot sa kanilang Blue Ribbon Committee hearing. Nakakaalarma po ito kasi po parang ginagamit na talaga nila ang kanilang power Kung hindi nila makukuha ang kanilang gusto, ay idadaan na lang nila sa pag-aaresto. Kung i-analyze ninyo, hawak po nila lahat ng ahensya ng gobyerno ngayon. Especially na sinusuportahan sila ng administrasyon. Kasi ginagamit lang naman sila ni BBM. At sila rin, ginagamit rin nila si BBM kasi iisa rin naman ang kanilang kaaway, ang kanilang enemy, which is si BP Sara. This is my own opinion Alam ko na kung ano ang kanilang gagawin na papupuntahin nila itong mga 18 ex-Marines doon sa kanilang hearing at gigisahin nila ng gigisahin para i-discredit at ipamukha sa taong bayan na itong mga Brave 18 na ito na tinatawag nilang 18 ex-Marines ay nagsisinungaling. Yan ang ipapalabas nila. Yan, alam ko na yan. Kaya ngayon, ako po'y nadismaya sa sinabi ni Hontiveros kasi kung maalala po ninyo, ayaw po ng mga 18 ex-Marines na ito na dumalo sa kanilang Blue Ribbon Committee. Hindi sa ibig sabihin na pinipili lang ng 18 ex-Marines na kung ano yung dadaluhin nila. Hindi yan ganun ang ibig sabihin ng 18 ex-Marines. Sabi nga nila, ayaw nilang dumalo dyan sa Blue Ribbon ni Gatchalian, ni Erwin Tulfo, kasi it's a conflict of interest, sabi nga ng ibang mga experts. Kasi po, nakalagay po doon sa affidavit ng mga 18 ex-Marines, okay, sa kanilang sinumpaang salaysay, nakalagay po doon, kasali si Erwin Tulfo sa dinideliveran nila ng maletang pera. Paano yan? Ikaw yung chairman, ikaw yung nag-i-investigate sa amin, ikasali ka dito. Parang conflict of interest ito. Kaya natatakot sila na pagdating doon ay iko-contempt lang sila. Sasabihin, wag kang magsinungaling. Ganyan naman talaga yan sila, di ba? Kung maalala po ninyo kung anong ginawa nila doon sa House of Representatives. Ngayon, nandyan na sila si Tulfo, si Erwin, nandyan na ngayon sa ang kinatatakutan nila, which is posible naman talagang mangyari, magpa-power tripping na naman ito mga buwang na ito. Anong gagawin nila? Imbestigahan nila ngayon itong mga 18 ex-Marines. Tatanungin na ng tatanungin. Tapos sasabihin, nagsisinungaling ka. Sabihin mo ng totoo. Sasabihin ngayon ng totoo ng mga 18 ex-Marines. Nagsisinungaling ka. Iko-contempt nila yan. Iko-contempt nila. Kaya nakakatakot Itong sinabi ni Hontiveros, mamaya ipapakita ko ito na ipapaaresto nila kapag hindi raw sisipot itong mga 18 ex-Marines. Gano'n na ba talaga tayo? Magpa-power tripping tayo? Ako po'y talagang sobrang dismaya na dito sa gobyerno natin. Gagawin na nila ang lahat. To make the long story short, ang pinaka-layunin nila ay ma-impeach si BP Sara at hindi makatakbo sa 2028. Yan ang pinakalayunin nila. Bakit ito nagkaganito? Kakasuhan nila ng kakasuhan itong mga senador na ito. Mantakin nyo, may plano na silang kasuhan itong si Senator Alan Peter Cayetano. Aarestuhin yan lahat. Ito analysis ko ito. Maaresto si Alan Peter Cayetano. Maaresto si Robin Padilla dahil sa pagkasangkot niya kay Bato. Aarestuhin si Bongo kasi patungkol sa ICC kay Tatay Digong dati. Si Joel Villanueva kasi may haka-haka na si Joel Villanueva mukhang babaliktad sa kabila para lang hindi makulong. Si Marcoleta, plano rin nilang kasuhan. So, kung magtagumpay sila dito, ito yung ito yung twist Kung magtagumpay sila na maaresto itong mga senador na ito, mababawasan na ngayon ang boto. Kasi kung matatandaan po natin, hindi po ma-impeach si BP Sara kung hindi nila makukuha ang 16 na votes.
Okay? Hindi nila makukuha yan. Pero sa anong paraan nila makukuha yan? Bawasan ang mga senador. Hindi ko lang alam. Tama ba? Legal ba? Na kung mababawasan ng kahit 5 senador, kasi may plano rin na itong si Camille, itong mga Villar, aarestuhin rin itong mga Villar. Lahat na lang siguro ng mga majority na Cayetano Black, arestuhin nila lahat para lang makuha nila yung votes na kailangan nila. Hindi ko lang alam kung tama. They will no longer need 16 votes. Mababawasan na. Di ba i-impeach na si BP Sara? At hindi malayong mangyari yan kasi sinuportahan ng bangag administrasyon ito. Arestuhin niya itong mga Brave 18 kung hindi sisipot sa hearing ng kanilang Blue Ribbon. Ito po, play natin. Aarestuhin namin sila. Yan ang babala ni Senator Risa Hontiveros sa tinaguriang Maleta Boys kung iisnabin nila ang susunod na flood control hearing. Dumalo ang Maleta Boys sa flood control probe ng grupo ni Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta noong 1 linggo. Pero no-show sila sa hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senador Erwin Tulfo nitong Lunes. Sa memo ng Billionaire News Channel, iginiit ni Senator Risa Hontiveros na hindi pa sila tapos sa Maleta Boys. Definitely, iimbitahin po sila ulit, Willard, kapag fully constituted na ang Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, mahahalal na rin yung mga miyembro mula sa minorya sa Blue Ribbon Committee. At definitely, iimbitahin po sila ulit. And by that time, I hope pauunlakan na nila yung imbitasyon. Hindi tulad nung nagmi-meeting kami sa Blue Ribbon Committee nung nakaraang araw. Andun lamang po sila sa taas. Nagpe-press con pa. At ilang beses silang inimbita ni Chairman Erwin na bumaba. Kasi ang rason doon, ayaw nilang pumunta sa Blue Ribbon Committee ninyo kasi wala pang sapat na basihan na kayo po ba legal na Blue Ribbon Committee. Nalilito sila. Kasi sa pagkakaalam nila, si Senator Alan Peter Cayetano ang legit na Senate President. At lumahok sa aming meeting, di nila pinaunlakan. Well, pag komite na kaming fully constituted, inisyuhan sila ng imbitasyon, obligado po silang dumalo. Otherwise, mapipilitan pa ba kaming isabina sila tapos show cause order pa para paarestuhin pa sila? Sana hindi na. Kasi importante sa komite marinig sa full hearing na ang kanilang testimonya. Para naman kay House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong na nakapanayam din ng memo, ang totoong misyon ng Maleta Boys ay ilihis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial ni VP Sara. Very obvious talaga sa akin yon. Sila mismo naman talaga yung nagsasabi na... Bakit naman paglilihis, Adyong? Na alam naman po natin na mas mabigat itong flood control corruption compared dito sa impeachment. Yung impeachment ni VP Sara, yung inireklamo ninyo, 125 million. Itong mga 18 ex-marines na ito, naghahatid ng isang maleta, a minimum of 500 million per maleta. 500 million ang minimum.